Marshall Peak, Kabanata 3961. Walang pera. Matapos bilhin ni Yang Kai ang 5th grade Sun's True Fire sa halagang 3 milyon, ang susunod na dalawang item, na hindi mababa sa 5th grade Heaven opening material, ay nahulog sa bulsa ni Yang Kai nang walang anumang pananabik. Natapos ang grand auction sa kakaibang kapaligiran. Maging ito ay ang individual na cultivator sa bulwagan o ang mga tindera sa mga pribadong silid, lahat sila ay nadama na ang kanilang mga abot-tanaw ay lumawak. Hindi pa sila nakasali sa naturang auction dati. Maliban sa unang ilang mga item, ang natitira ay karaniwang binili ng isang tao. At ang taong ito ay mula sa Emperor Realm. Ang buong auction ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Palihim silang lahat, saang sekta galing ang batang ito? Paano siya magkakaroon ng napakaraming Heaven opening pills? Dapat malaman na ilang milyon lamang ang pondong maaaring pakilyusan ng mga tindera. 10 milyon ay lampas sa kanilang kakayahan na tiisin. Mayroon ding ilang tao na nakakilala sa pagkakakilanlan ni Yang Kai, ngunit hindi marami sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay nagpunta sa 19 na tindahan upang mangolekta ng mga utang at nakipagkita sa 19 na tindera, kaya tiyak na may ilan na dumating upang lumahok sa auction. Sa VIP room ng Fendian Auction House, nakaupo sina Yang Kai at White sa tapat ng mesa at nakatikim ng mabangong tsaa. May malaking tumpok ng mga gamit sa harapan nila. Ganun pa man, may mga katulong pa rin na pumapasok at ibinababa ang mga gamit sa kanilang mga kamay. Ito ang mga bagay na nakuha nila sa auction noon. Sinunod muna ng Fendian Auction House ang panuntunan ng pagbid, at inaayos ang bayarin sa ibang pagkakataon. Natapos na ang auction, kaya natural na oras na para bayaran ang bayarin. Ang kaakit-akit na auctioneer ay nakatayo sa harap nila na may ngiti sa kanyang mukha. Sa tuwing may ilalabas na item, nakangiti niyang ipapakilala kay Yang Kai kung ano iyon at kung gaano karaming pera ang ginugol ni Yang Kai para mapanalunan ito. Sa tabi niya, may isa pang lalaki na mukhang accountant. May hawak siyang abacus at binibilang ang presyo ng mga bilihin. Sa paglabas-pasok ng mga kasambahay, parami ng parami ang mga bagay na inilagay sa harap ni Yang Kai at White. Bagamat umiinom si White ng tsaa, paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Yang Kai, nakaramdam ng kaunting guilty. Ang pangunahing dahilan ay hindi pa niya nagawa ang ganoong bagay noon. Bukod dito, ito ang Wind Cloud Auction, kaya hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naayos na niya ang account. Nakangiting tumingin ang auctioneer kay Yang Kai. Ginoo, 11.36 milyon ang kabuuang presyo ng mga item na iyong bid. Nilinggan niya si Laobay at sinabing, Ginoo, ang kabuuang presyo ng iyong mga item ay 930,000. Kung ikukumpara kay Yang Kai, hindi gaanong nagbid si Laobay. Nagbid lang siya ng ilang random na item. Ang pangunahing dahilan ay sa tuwing magbibid si Yang Kai, wala siyang maraming pagkakataong magbid. Iimpake mo silang lahat, hindi man lang nagtaas ng ulo si Yang Kai. Nang marinig ito, sumenyas ang auctioneer sa gilid at agad na inilagay ng staff ang lahat sa isang space ring isa-isa. Pagkatapos ay ibinigay ito ng auctioneer kay Yang Kai gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Yang Kai ang singsing nang hindi man lang ito tinitingnan. Sa isang twist ng kanyang daliri, isang malabong bakas ng space laws ang lumitaw at nawala ang singsing. Kaagad pagkatapos, tumayo si Yang Kai at tinawag si Laobay. Tara na. Nawala ang ngiti sa mukha ng auctioneer. Lumipad siya sa harap ni Yang Kai at magalang na sinabi, Ginoo, may nakalimutan ka ba? Tumingin si Yang Kai sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, Wala akong nakalimutan. Napangiti ang auctioneer at mahinang sinabi, Nakalimutan mong bayaran ang bill. Habang nagsasalita siya, ang mukha niya ay puno ng nakatagong kapitan. Wala akong pera. Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang kapantay na katapatan. Sa likod niya, kumikibot ang mga sulok ng bibig ni Laobay. Kinurap-kurap ng auctioneer ang malalaking mata niya, tapos biglang tinakpan ang bibig niya at tumawa. Mahilig talaga magbiro si Ginoo. Kanina, hiniling sa kanya ni Old Man Yu na i-verify ang mga pondo. Kung wala siyang financial resources, paano niya siya pinayagan na magpatuloy sa pagbid? Sa oras na ito, sino ang maniniwala sa kanya kung sinabi niyang wala siyang pera? Hindi ako nagbibiro, walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai. Ang Fengyun Auction House mo ay may utang na sa akin at sa kapatid ko ng 10 milyon. Kunin ang mga bagay na ito sa auction bilang collateral. Kapag binayaran mo ang 10 milyon, ibibigay ko ito sa iyo. Natigilan ang auctioneer. Tinitigan niya ng blanko si Yang Kai at nag-aalangan na nagtanong. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Isa lamang siyang auctioneer ng Fengyun Auction House, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari noon. Kaya naman, nalilito siya sa oras na ito. Naisip niya, kailan nagkautang ang Fengyun Auction House sa isang tao ng 10 milyon.
Anong ibig kong sabihin? Natural na alam ng shopkeeper mo, di ba? Shopkeeper yon. Sinigaw ni Yang Kai ang huling pangungusap sa pintuan. Bagamat hindi niya naramdaman ang aura ni Yon Zhenhua, naisip niya na sa oras na ito, malamang na nasa labas si Yon Zhenhua. Pagkatapos ng lahat, siya at si Lao Bai ay pinaalis sa auction house, pagkatapos ay pumasok at nagbid sa mataas na presyo. Bilang isang tindera, imposibleng hindi niya alam. Dahil alam niya, tiyak na magpapakita siya sa oras na ito. Sa langit-ngit, tinulak ang pinto. Ang taong pumasok ay hindi si Yon Zhenhua, kundi si Elder Yu, na nag-verify ng pondo ni Yang Kai. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ni Elder Yu. Gamit ang isang kamay sa likod at ang isa ay nasa harap ng kanyang tiyan, tinitigan niya si Yang Kai at sinabing, "Munting kaibigan, huwag kang magkamali." Nalaman lang niya ang pagkakakilanlan ni Yang Kai at Lao Bai pagkatapos ng pag-verify. Pagkatapos ng lahat, mahirap isipin na ang isang tao mula sa Emperor Realm ay magdadala ng higit sa 100 milyon. Lihim niyang sinabi kay Yon Zhenhua ang tungkol sa bagay na ito. Lihim na dumating si Yon Zhenhua upang tingnan at nalaman na ang mga bidder ay talagang dalawang manggagawa mula sa First Inn. Bukod dito, ang dalawang taong ito ay dumating upang humingi ng pera noon pa. Nalaman kaagad ni Elder Yu na ang dalawang taong ito ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang auction ay nasa ikalawang kalahati nito. Bukod dito, mayroon silang kapital na ibad, kaya hindi niya sila mapigilan. Naghintay lang siya hanggang matapos ang auction bago magdesisyon. Ngayong nakita niyang walang balak magbayad ang dalawang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Nararapat lang nabayaran ang mga utang ng isang tao. Kung hindi magbabayad ang Fang Yun auction house mo, tayong magkapatid ay makakaisip lang ng paraan para makakuha tayo ng pera. Nakangiting tumingin si Yang Kai kay Elder Yu. Malamig na sinabi ni Elder Yu, "Walang sino man ang nang-ahas na kumilos ng masama sa aking Fang Yun auction house. Sigurado ka bang gusto mong gawin to?" Wala noon, pero meron na ngayon. Hindi natakot si Yang Kai. Bagamat may malakas na taga-suporta ang Fang Yun auction house, nasa likod niya rin ang First Inn. Sa mga tuntunin ng pagbak, walang sinasabi kung sino ang matatakot. Bukod dito, ang Fang Yun auction house ang unang nasa mali, kaya hindi siya natatakot sa anuman. "Ang lakas ng loob mo." Ngumuso si Elder Yu. "Ngunit hindi sapat ang lakas ng loob. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa?" Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinabing, "Kung gayon, ano ang gusto mo? Ikukulong mo ba kami?" Ngumuso si Elder Yu at iwinagayway ang kanyang kamay. "Hanapin sila." Ngumisi siya sa kanyang puso. Iniisip talaga ng dalawang walang karanasang brats na ito na magagawa nila ang lahat ng gusto nila dahil lang sa pangalan nila ng First Inn. "Babawiin ko muna yung pera sa auction, tapos haharapin ko sila ng maayos." Sa utos ni Elder Yu, agad na sumugod ang mga manggagawang nakatayo sa magkabilang gilid. Si Lao Bai ay nagmamadaling pamwesto sa pagtatanggol. "Kung may manggahas na lumapit, lalabanan ko sila hanggang kamatayan." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at idiniin ang balikat ni Lao Bai. "Hayaan silang maghanap." Lumingon sa kanya si Lao Bai na may nagtatakang ekspresyon. Ang dalawa sa kanila ay gumugol ng higit sa 1 buwan sa pagkolekta ng pera mula sa kung saan-saan. Hindi lamang kumuha si Yang Kai ng 100 milyon hanggang 200 milyon, ngunit ginawa rin ito ni Lao Bai. Wala siyang binigay sa Lady Boss. Walang ibinigay si Yang Kai sa Lady Boss dahil binugbog siya ng Lady Boss gamit ang feather duster sa huling pagkakataong bumalik siya para iulat ang magandang balita. Kung bakit hindi nagbigay ng kahit ano si Lao Bai sa Lady Boss, ito ay marahil dahil hindi pa siya nakakita ng napakaraming pera noon at gusto niyang hawakan ito ng mas matagal. Gayunpaman, bago pumunta rito, hiniling ni Yang Kai sa kanya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga mahalagang bagay, kaya walang kahit isang heaven opening pill si Lao Bai sa kanya. Masasabing malinis siya. Hindi natakot si Lao Bai na hahanapin siya ng iba, ngunit natatakot siya na hahanapin nila ang katawan ni Yang Kai. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ni Yang Kai, kahit na hindi naiintindihan ni Lao Bai, nakahinga pa rin siya ng maluwag. Ang pangunahing bagay ay hindi niya matalo ang mga ito. Ito ang teritoryo ng kabilang partido. Hindi pa banggitin ang mga manggagawang ito, kahit si Elder Yu ay kayang durugan sila sa isang daliri. Walang kwenta ang lumaban. 4 na manggagawa ang lumapit. Hinanap ng dalawa si Lao Bai, habang hinanap ng dalawa pa si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga manggagawa ay walang nahanap. Lumingon silang lahat kay Elder Yu at sinabing, "Walang anuman. Imposible." Nagbago ang ekspresyon ni Elder Yu. Parang hindi siya gumagalaw, pero diretso siyang pumunta sa harap ni Yang Kai. Hinawakan niya ang kanyang balikat gamit ang isang kamay at hinanap ang katawan ni Yang Kai gamit ang isa pa. "Paanong wala siya?"
Hindi pa banggitin na ipinakita sa kanya ni Yang Kai ang isang space ring na naglalaman ng halos 200 milyong heaven opening pills, kahit na ang mga item sa auction na ngayon ay nakuha niya kamakailan. Paano kaya sila nawala ng walang dahilan? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap, talagang wala silang mahanap. Hindi lang iyon, inilabas pa ni Elder Yu ang kanyang divine sense at maingat na hinanap ang bawat sulok ng katawan ni Yang Kai. Hayaan ang isang space ring, wala siyang mahanap kahit isang heaven opening pill, pati na ang mga item sa auction. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, malabong naramdaman ni Elder Yu ang pagbabago-bago ng space principles sa labas ng pinto kanina, na medyo katulad noong ginamit niya ang universe escape technique. Naninikip ang kanyang puso, nag-igting si Elder Yu at sumigaw. Magsalita ka, saan mo itinago ang mga bagay na iyon? Si Elder Yu ay mayroong 4th grade heaven opening realm cultivation, kaya sa kanyang galit, ang kanyang kamay ay napakalakas. Ang mga kaluskos ay nagmula sa balikat ni Yang Kai, na parang dinudurog ang kanyang mga buto. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit tiniis niya ito at hindi nagsalita. Malamig niyang tinitigan si Elder Yu at sinabing, "Sinabi ko na may utang ka sa amin at hindi mo binayaran. Gusto lang naming magkapatid na humanap ng paraan para makuha iyon. Kapag binayaran mo ang pera, babayaran namin ito, ibalik ang mga bagay na iyon." Bastos, galit na galit si Elder Yu. Bagamat ang mga presyo ng mga bagay sa auction sa pagkakataong ito ay karaniwang mataas, ito ay kabiguan pa rin para sa auction house. Hindi maaaring makatulong na ang reputasyon ng auction house ay ganap na monopolyo ng isang tao. Sa hinaharap, kapag dinala ng mga tao ang bagay na ito, sasabihin nila na may problema sa kakayahan ng organisasyon ng Fangyun Auction House. Kung hindi, paano nangyari ang gayong katawa-tawang sitwasyon? Ang Fangyun Auction House ay nanindigan sa loob ng maraming taon at may magandang reputasyon, kaya hindi malaking bagay ang pagkawala ng kaunting reputasyon. Ngayong nawala pa ang kanilang mga bagay sa auction, talagang magiging katatawanan na sila. Dahil dito, sa galit ni Elder Yu, ang lakas ng isang 4th grade heaven opening realm cultivator ay napuno ng hangin, na naging sanhi ng pag-urong ng buong katawan ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay pinipigilan siya ng buong mundo. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa kanilang mga cultivation, at ngayong nasa kamay na siya ng kabilang partido, wala na siyang lakas na lumaban. Kung hindi dahil sa lakas ng loob niya ay agad siyang lumuhad. Martial Pick, Kabanata 3962. House Arrest, naglakas loob ka bang gumawa ng hakbang? Nagalit si Lao Bai. Nang makita na si Yang Kai ay idinidiin hanggang sa puntong inis, ang 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa ay lumundag sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Elder Yu. Pagkatapos ng paglipat na iyon, bigla niyang napagtanto na hindi siya kapantay ni Elder Yu. Nang makitang binubuli si Yang Kai, medyo naiinitin siya ng dugo. Sa oras na mag-react siya, huli na para tumigil. Mawala, gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Elder Yu. Casual niyang hinampas ng palad ang dibdib ni Lao Bai. Sa isang basag, pinalipad si Lao Bai na may mahinang pag-ungol. Napasandal siya sa dingding dahilan para manginig ang buong silid. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan. Nakita niyang mapatla ang mukha ni Lao Bai at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Bumagsak ang malaking bahagi ng kanyang dibdib. Nakatagilid ang kanyang ulo, at hindi siya gumagalaw. Agad na naging malamig ang ekspresyon niya. Matanda, nililigawan mo si kamatayan. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumalon ng husto. Ang kanyang maikling katawan ay biglang umayos, at ang kanyang mga kamay ay lumipad upang bumuo ng isang selyo. Nagpadala siya ng hampas ng palad kay Elder Yu. Nagulat si Elder Yu. Hindi dahil napakalakas ng hampas ng palad ni Yang Kai. Kaya lang sa ilalim ng hampas ng palad na ito, ang kanyang pag-iisip ay talagang huminto saglit, na parang huminto ang oras. Alam talaga ng brat na ito ang time law. Gayunpaman, ang mahina niyang lakas ay kahinaan pa rin. Malamig na sumagot si Elder Yu at itinaas ang palad sa harap niya, dahan-daang itinulak ito palabas. Sa isang boom, pinalipad din si Yang Kai. Ang time principles ay pumulupot sa palad ni Elder Yu, na naging sanhi ng hindi inaasahang pagbabago at pagkalante ng kanyang palad. Gayunpaman, isang iglap lang bago ito bumalik sa normal. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Ang time principles ni Yang Kai ay madaling iwaksi ni Elder Yu. Kung hindi, paano siya hindi nasaktan? Pagkatapos umatras sa paanan ng pader, nagpakawala si Yang Kai ng isang mahinang ungol. Pilit niyang pinigilan ang umaagos na dugo sa puso niya at ibinaba ang ulo para tingnan ang kamay niya. Ang kamay na nabangga sa hampas ng palad ni Elder Yu ay hindi maiwasang manginig. Pati ang mga buto sa kanyang palso ay nabali. Malamig na tumingin si Elder Yu.
Walang maglalakas loob na nakawin ang mga gamit ng Fangyun auction house ko. Patay na lahat ang manggahas na gawin iyon. Subukan mo kaming patayin kung maglakas loob ka. Malinaw na nasa disadvantageous na sitwasyon si Yang Kai, ngunit nakatingin pa rin siya sa kanila nang nakataas ang baba, puno ng pagmamataas ang mukha. Ang mga mata ni Elder Yu ay kumikislap na may intensyong pumatay habang siya ay malamig na nakatitig kay Yang Kai. Pagkatapos, tumalikod siya at pinitik ang kanyang manggas. Bantayan mo sila, huwag mo silang hahayaang makatakas. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na siya. Ang auctioneer ay tumingin kay Yang Kai nang may pagkasuklam at umalis din. Isinara ng ibang mga manggagawa ang pinto bago sila umalis, na halatang balak ilagay sina Yang Kai at Lao Bai sa ilalim ng house arrest. Sa labas ng pinto, hinaplos ni Yun Zhenhua ang kanyang balbas na may pagkasimangot sa kanyang mukha. Nang makitang lumabas si Elder Yu, iminuwestre niya ito at naglakad silang dalawa ng magkatabi sa isang lihim na silid. Hindi nagtagal ay nakapasok na sila sa secret chamber. Sumimangot si Yun Zhenhua at sinabing, "Nasugatan mo sila. Natatakot ako na ang usaping ito ay hindi madaling lutasin. Kahit anong mangyari, miyembro pa rin ng First In ang dalawang brats na iyon." Bagamat sila ay bastos muna at hindi nagkamali si Elder Yu na turuan sila ng leksyon, nasaktan pa rin nila sila. Sa pag-iisip ng kabaliwan ng babaeng iyon, naramdaman ni Yun Zhenhua ang pananakit ng ulo. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Elder Yu. Malamig siyang ngumuso. "Masungit muna sila, gustong nakawin ang mga gamit ng Fangyun auction house ko. Paano kung bugbugin sila ng matandang ito?" Sinulyapan siya ni Yun Zhenhua at nanatiling tahimik. Alam niya na ang Elder Yu na ito ay palaging mapagmataas at mayabang. Bagamat siya ay 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator laman, mayroon siyang ambisyon na lumunin ang langit. Hindi siya masisisi sa pagiging mayabang. Si Elder Yu mismo ay may potensyal na maging isang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit dahil siya ay nalinlang ng isang scoundrel, siya ay naging isang 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Bukod dito, si Elder Yu ay wala pa sa Heaven Opening Realm ng napakatagal, kaya marahil ay hindi pa niya naririnig ang pangalan ng babaeng iyon. Kung hindi, paano siya magiging walang takot? Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Dalawang trabahador lang iyon, para hindi magulo ang babaeng iyon sa maliit na bagay. Gayunpaman, sa kasong ito, malamang na kailangang ibalik ang 10 milyong Heaven Opening Pills. Kung hindi, ito ay isang dahilan para sa kanya upang gumawa ng gulo para sa kanya. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Yun Zhenhua ang isang butil ng komunikasyon at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga nasasakupan, na sinasabi sa kanila na maghanda ng 10 milyong Heaven Opening Pills. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng isang tao sa First In para imbitahan si Madam Lan para pag-usapan kung paano haharapin ang usaping ito. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ang dalawang manggagawang iyon ay nakagambala sa auction at gumawa ng mga malisyosong bid. Sa huli, nabasag na nila ang lahat ng mga item sa auction sa kanilang sariling mga kamay. Ang bagay na ito ay kailangang maayos na pag-usapan kay Madam Lan. Nang si Elder Bai ay nawalan ng malay, isang dalaga ang sumugod sa First In. Nang makita siya ng trabahador sa inn, dali-dali itong lumapit at nakangiting sinabi, "Mahal na customer, mangyaring pumasok. Dito ka ba para kumain o matutuluyan?" Nagmamadaling sinabi ng babae, "Hinahanap ko ang iyong lady boss, Madam Lan." Ang trabahador ay tumingin sa kanya ng taas-baba, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Paumanhin, mahal na customer, ngunit ang lady boss ay hindi tumatanggap ng mga bisita. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, ito ay pareho. Sasabihin ko sa lady boss mamaya. Si Master Yang ang nagsabi sa akin na pumunta ako. Sinabi niya na kailangan kong sabihin sa lady boss." Sabi ng babae, "Master Yang? Sinong Master Yang?" Nataranta ang manggagawa. Maraming tao na may apelyidong Yang sa Star City. Yang Kai, Master Yang. Ang taong sumugod sa First In ay si Luo Hai. Umalis siya nang matapos ang auction, ngunit palihim siyang inutusan ni Yang Kai na gumawa ng isang bagay, kaya nagmadali siyang pumunta sa First In. Sinabi ni Yang Kai na pumunta ka rito. Sa likod ng counter, biglang tumangala kay Luo Hai ang accountant na gumagawa ng mga account. Luo Hai paulit-ulit na tumango at sinabing, "Oo nga, anong problema? Nasaan ang batang iyon?" Tanong ng accountant. Umiling si Luo Hai at nanatiling tikom ang bibig. Nang makita ito, hindi napigilan ng accountant na matawa. Hindi naman mataas ang lakas ng babaeng ito, at tila hindi man lang nakondensed ang isang dowsil. Siya ay isang maislan at walang muwang na tao. Sinabi sa kanya ni Yang Kai na hanapin ang lady boss, at hinanap niya ang lady boss. Hindi man lang siya nagsalita nang magtanong ang accountant. Dahil siya ay isang taong tinawagan ni Yang Kai para maghatid ng liham, dapat meron. Sabi ng accountant, "Dalhin mo siya sa lady boss." Tumango ang trabahador. "Oo."
Miss, sumama ka sa akin. Pinangunahan niya ang daan patungo sa likod bahay kasama si Luo Hai na sumusunod sa likuran. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa silid ng Lady Boss. Yumuko ang trabahador at sinabing, Lady Boss, gustong makita ka ng miss na ito. Sinabi niya na pinapante siya ni Yang Kai dito. Papasukin mo siya. Lumabas ang boses ng Lady Boss. Pakiusap, sumenyas ang trabahador. Huminga ng malalim si Luo Hai at nagpasalamat sa manggagawa bago itinulak ang pinto at pagpasok. Ang unang bagay na nakita niya ay isang silid ng babae. Ito ay napaka-eleganteng nakaayos, at isang mabangong pabango ang nananatili sa dulo ng kanyang ilong. Paglingon ni Luo Hai, nakita ni Luo Hai ang isang matapang na babae na nakaupo sa isang upuan sa harap ng dressing table. Ang kanyang magandang buhok ay bumabagsak sa kanyang likuran na parang talon, at ang kanyang nakamamanghang mukha ay naaninag sa tansong salamin. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang Lady Boss ay nagtanong. Nasaan ang lokong brat na iyon? Lokong brat. Lihim na nilabas ni Luo Hai ang kanyang dila. Alam niyang si Yang Kai ang tinutukoy ng Lady Boss, kaya agad niyang sinabi. Nang humiwalay ako sa kanya, nasa Fendian Auction House siya. Kumunat ang noo ng Lady Boss at sinabi habang nagsusuklay ng buhok. Bakit siya pumunta doon? Bigla niyang naalala na ang Fendian Auction House ay nabaon din sa utang, kaya dapat pumunta siya roon upang kunin ang kanyang mga utang. Naalala rin niya na noong kara-rating lang niya sa Star City, isang gabi ay hindi pa umuwi si Yang Kai, at nang tanungin niya siya mamaya, sinabi niya na nagpalipos siya ng gabi sa bahay ng isang babae. Pagkatapos sukatin siya, ang Lady Boss ay kumunat ang kanyang mga kilay. Bagamat maituturing na maganda ang babaeng ito, halatang napakababa ng kanyang lakas. Higit pa rito, ang kanyang ekspresyon ay mahiyain, na parang hindi pa niya nakita ang mundo. Hindi kaya nag-overnight ang brat na ito sa bahay niya. Bakit niya hiniling na hanapin mo ako? Tanong ng Lady Boss. Mabilis na humakbang si Luo Hai at binuksan ang mga bagay na mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay. Hiniling niya sa akin na ibigay sa iyo ang mga bagay na ito. Lumingon ang Lady Boss at nakita ang tatlong space ring. Tatlong singsing, ang isa ay halatang may aura ni Yang Kai, ang isa ay may aura ni Bai Qi, at halatang pag-aari ng dalawang ito, habang ang huli ay tila walang may-ari. Inabot ng Lady Boss at kinuha ang mga singsing, at sa kanyang divine sense, sinuri muna niya ang singsing ni Yang Kai at hindi naiwasang magtaas ng kilay. Sa loob ng ring, mayroong isang malaking tumpok ng heaven opening pills, at malinaw na ang brat na ito ay nakolekta kamakailan ang kanyang mga utang. Hindi pa niya ito ibinigay sa kanya, at hindi niya alam kung bakit hiniling niya sa isang tagalabas na ibigay ito sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa singsing ni Bai Qi, at ganoon din ito, hindi gaanong mas mababa kaysa kay Yang Kai. Kayong dalawang munting bastos, maghintay at tingnan kung paano kayo haharapin ng matandang ito sa inyong pagbabalik. Palihim na nagmura ang Lady Boss sa kanyang puso at tumangala kay Luo Hai. Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Ang dalawang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 400 milyong heaven opening pills, at talagang humiling si Yang Kai sa isang tao mula sa Emperor Realm na hindi man lang nag-condense ng Dowsil na ibalik ang mga ito. Hindi ba siya natatakot sa anumang aksidente? Bagamat walang sino man sa Star City ang nangahas na gumawa ng anumang bagay na palihim, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Umiling si Luo Hai. Hindi ko pa sila nakikita. Bahagyang lumambot ang tingin ng Lady Boss. Hindi alintana kung nakita sila ni Luo Hai o hindi, ang katotohanang naibalik niya ang mga singsing ay nangangahulugan na ang babaeng ito ay isang mapagkakatiwalaang tao. Hindi niya sinubukang ipaliwanag ang anuman kay Luo Hai. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa katayuan at lakas, kaya hindi niya maipaliwanag ang anuman. Napatingin siya sa ikatlong space ring. Mayroong isang malaking tumpok ng mga random na item, ngunit mayroon ding ilang magagandang item, na ikanalito ng Lady Boss. Casual niyang ibinigay ang singsing kay Luo Hai at nagtanong. Saan niya nakuha ang mga bagay na ito? Tumingin si Luo Hai at tinakpan ang kanyang bibig habang sinasabi niya. Ito ang mga bagay na kaka-auction lang sa auction house. Hindi rin niya alam kung bakit lalabas ang mga bagay na ito dito. Sinunod lang niya ang utos ni Yang Kai at umalis muna bago humanap ng liblib na lugar para maghintay ng tahimik. Bago siya umalis, binigyan siya ni Yang Kai ng isang butil at sinabi sa kanya na may ihahatid sa kanya mamaya. Pupunta siya sa first inn at ibigay ito sa Lady Boss. Hindi nagtagal, kumislap ang butil at lumitaw ang 3 space ring sa harap ni Yang Kai. Sumali siya sa auction. Nagulat si Lady Boss. Tumanggo si Luo Hai at sinabing, si Master Yang talaga ang nanalo sa lahat. Ang bastos na ito. Biglang tumayo ang Lady Boss at susumpin sana siya nang bigla siyang may naalala at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang sumisigaw. Hindi maganda.
Binawi ang space rings mula sa kamay ni Luo Hai, ang kanyang figure ay commandant at siya ay nagmamadaling lumabas, hindi man lang nag-abala na magsuklay ng kanyang buhok ng maingat. Nakatayo si Luo Hai na tulala sa kinauupuan, ganap na tulala, ngunit nagmamadali pa rin siyang sumunod sa kanya, ngunit nasaan ang Lady Boss? Ang cashier sa likod ng counter ay nagulat at nagtanong sa isa sa mga katulong sa tindahan. Bakit nagmamadali ang Lady Boss? Umiling ang shop assistant na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Nang makitang lumabas si Luo Hai, dali-dali siyang tinawag ng cashier at tinanong siya ng ilang katanungan. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng cashier ay nagbago din ng kapansin-pansing, bahagyang naramdaman na ang mga bagay ay naging medyo magulo. Marshall Peak, Kabanata 3963. Ang proprietress ay gumagawa ng isang pagkilos. Sa gilid na kwarto ng Fangyun Auction House, napangisi ang dalawa sa sakit. Pareho silang nasugatan at sa sobrang sakit, kaya natural na hindi sila masaya. Kung ikukumpara, ang mga pinsala ni Lao Bai ay mas malala. Bahagyang lumubog ang kanyang dibdib, nasira ang kanyang mga laman loob, at may mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa kabilang banda, nabali lang ang kamay ni Yang Kai. Gayunpaman, ang mga pinsalang ito ay hindi masyadong malubha para sa kanilang dalawa, at kailangan lang nilang magpahinga ng ilang araw para gumaling. Naka-cross-leg si Lao Bai at magpapalipat-lipat na sana ng kanyang enerhiya para pagalingin ang kanyang mga sugat nang hilahin siya ni Yang Kai. Huwag mong pagalingin ang iyong mga sugat. Anong ginagawa mo? Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Lao Bai. Hindi niya maintindihan kung bakit pinigilan siya ni Yang Kai sa oras na ito. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang naputol na kamay at tumingin sa kanya. Hulaan mo kung ano ang ginagawa ngayon ng Fangyun Auction House. Paano ko malalaman? Galit na sabi ni Lao Bai. Paano siya nasa mood na manghula kapag hindi pinagaling ni Yang Kai ang kanyang mga sugat? Hindi pa siya na house arrest noon, at ito ang unang pagkakataon ngayon. Isa lamang itong malaking kahihiyan, at galit na umaagos sa kanyang puso. Wala ka bang utak? Tinapik ni Yang Kai ang kanyang ulo. Napakasimpleng bagay lang. Isipin mo na lang at maiintindihan mo. Hindi napigilan ni Lao Bai na itaas ang kanyang ulo at titigan si Yang Kai. Gayunpaman, bigla siyang may naisip at sumigaw sa mahinang boses. Nako, natatakot ako na maalarma natin ang Lady Boss. Pagkatapos ng lahat, siya at si Yang Kai ang mga attendant ng First Inn. Kahit na ang Fangyun Auction House ay may magandang dahilan para saktan at ilagay sila sa ilalim ng house arrest, tiyak na aabisuhan nila ang Lady Boss at hahayaan siyang lumapit para harapin ito. Agad naman siyang nagalit at napabuntong hininga. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko na ginawa iyon. Ayaw niyang maalarma ang Lady Boss. Kung tutusin, ito ay isang maliit na bagay lamang. Kung hindi siya dumating, ito ay dahil sa hindi niya kaya. Kung ang Lady Boss ay nabalisa, ito ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, at ito ay medyo nakakahiya. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita ang pekeng ngiti ni Yang Kai, sumimangot siya. Sinasadya mo ba? Ngayong napag-isipan na niya ito, malisyosong nagbid si Yang Kai laban sa kanya sa auction house at nakuha niya ang lahat ng item sa auction. Sa huli, hindi siya nagbayad at gusto nang umalis. Paano siya makakaalis? Ang sitwasyon ay tiyak na umunlad sa kasalukuyang kalagayan nito. Sa huli, tiyak na iimbitahan ng Fangyun Auction House ang Lady Boss. Sa oras na iyon, naisip ni Shifeng na si Yang Kai ay may magandang ideya. Napangiti si Yang Kai. Naintindihan mo lang. Medyo nalitaw si Lao Bai. Di ba sabi mo wag mong i-alarma ang Lady Boss? Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Noon iyon. Dati, kahit na inimbitahan ni Fangyun ang Lady Boss, maaaring hindi ito gumana. Kung determinado ang Fangyun Auction House na talikuran ang kanilang utang, maaagaw pa ba ito ng Lady Boss sa kanila? Sa simula, sinabi niya na kung makikipagtulungan ka, maaari kang magbayad. Kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan niyang pumunta sa punong tanggapan ng ilang puwersa para makipag-usap. Hindi ko alam kung nasaan ang pinagpalang lupain ni Fangyun, ngunit tiyak na hindi ito masyadong malapit. Bakit mo pinagkakaabalahan si Lady Boss na gawin itong trip? Kung gayon ngayon. Habang nagsasalita si Senior White, nagningning ang kanyang mga mata, at bahagyang naunawaan niya ang plano ni Yang Kai. Si Yang Kai ay ngumisi din ng masama. Ngayong ikaw at ako ay malubhang nasugatan at wala ng mahabang oras, ang natural na magkakaroon ng dahilan si Lady Boss para gumawa ng gulo. Kung gusto nating pawiin ang galit ng Lady Boss, ano ang maliit na utang na 10 milyon? Malubhang nasugatan at wala ng mahabang panahon. Napaawang ang sulok ng bibig ni Senior White nang marinig niya ito. Sa pagtingin kay Yang Kai, parang nakita niya ito sa unang pagkakataon. Masyadong taksil ang batang ito. Madali mong maibabalik ang 10 milyon sa pamamagitan ng pagdurusa ng pisikal na pananakit, kaya sulit ito.
Pagdating ng panahon, baka makahingi pa tayo ng kompensasyon sa Fangyun Auction House. Hindi lang siya traidor, pati puso niya ay itim din. Nag-isip si Senior White habang sinasabi niya. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Akala ko kukunin mo ang mga bagay na iyon sa auction at tatakas. Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang imak. Mayroong 2 4th Stage Heaven Opening Realm Masters na nagbabantay sa lugar na ito, paano tayo makakatakas sa ating hindi gaanong lakas? Ito ay hindi na walang pagkakataon. Dahil kaya niyang ihatid ang 3 space ring kay Luo Hai, natural na makakatakas siya kasama si Senior White sa isang iglap. Gayunpaman, maaaring tumakas ang monghe, ngunit hindi magawa ng templo. Kailangan pang magbukas ng first in, kaya kung talagang tumakas siya kasama si Senior White, magiging walang kabuluhan ang lahat ng dati niyang pagsisikap. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nagpadala na si Yun Zhenhua ng isang tao upang magimbite. Bago pa matapos ni Yang Kai ang kanyang pangungusap, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Yun Zhenhua, lumabas ka at tingnan mo ako. Nagkatitigan silang dalawa at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Nandito na agad si Lady Boss. Halos magkasabay na bumagsak ang magkapatid sa lupa. Parang patay na aso ang dila ni Senior White, biglang nanghina ang kanyang aura. Casual na sinampal ni Yang Kai ang kanyang sarili ng ilang beses, na naging sanhi ng pagluwa niya ng 3 litro ng dugo. Mukha siyang kawawa. Sa kabilang silid, nagulat din sina Yun Zhenhua at Elder Yu, na nakaupo sa isang mesa sa tapat ng isa't isa. Logically speaking, imposibleng dumating si Madam Lan ng ganoon kabilas, kakaalis lang ng katulong na naghatid ng sulat. Gayunpaman, kahit na ano, ayos lang hanggat nandito siya. Kinailangan nilang ipaliwanag ng maayos sa kanya ang bagay ngayon para madisiplina niyang mabuti ang kanyang mga nasasakupan sa hinaharap. Matapos magpalitan ng tingin, sabay na tumayo ang dalawa at naglakad palabas. Ano man ang mangyari, ang taong ito ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hindi isang tao na basta-basta silang makakasakit. Kinailangan nilang magbigay ng sapat na mukha. Hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man sila nakakahakbang ng dalawa, isang matinding pressure ang bumaba mula sa langit. Ang malamig na pumatay na hangarin ay napakadilim na tila nahahawakan, na naging dahilan upang manginig ang buong Fangyun Auction House. Tumindig ang balahibo ni Yun Zhenhua, pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit. Ang ekspresyon ni Elder Yu ay naging sobrang solemna. Bagamat sinubukan niyang lumaban, nanginginig pa rin ang mga buto niya sa pressure. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit biglang umatake itong si Madam Lan. Bagamat ang tono ng kanyang mga naunang salita ay hindi masyadong magalang, ang 6th grade Heaven Opening Realm ay may mga kwalifikasyon na gawin iyon, kaya naiintindihan niya na magsalita ng ganoon. Ano ang ibig sabihin ng biglang paggamit ng kanyang aura para mangapi ng iba? Naisip ba niya na natatakot sa kanya ang Fangyun Auction House? Parehong nagalit sina Yun Zhenhua at Elder Yu. Talaga bang naisip niya na ang Fangyun Auction House ay isang lugar kung saan maaari siyang kumilos ng masama? Sa sandaling ito, ang ilang mga hiyawan ay biglang nagmula sa isang lugar sa likod bahay, na sinundan ng isang kalabog. Tila nasira ang pinto ng isang silid. Lumingon si Yun Zhenhua para tingnan si Elder Yu at sumigaw. Tayo na. Agad namang naglakad ang dalawa patungo sa likod bahay at hindi nagtagal ay nakarating na sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ito ang silid kung saan nakakulong sina Yang Kai at Lao Bai. Sa sandaling ito, nakita nila na sa looban, may mga taong walang humpay na nakahandusay sa lupa. Lahat sila ay mga attendant ng Fangyun Auction House na inayos dito upang bantayan sina Yang Kai at Lao Bai. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang lahat ng mga ito. Hindi na kailangang sabihin, ang taong umatake ay si Madam Lan. Sa harap ng isang master ng 6th Stage Heaven Opening Realm, paano magkakaroon ng kapangyarihang lumaban ang mga langgam na ito? Galit na galit silang dalawa. Ano man ang mangyari, ito ang Fangyun Auction House. Kahit na si Madam Lan ay isang 6th Stage Heaven Opening Realm Master, hindi niya kayang masaktan ang napakarami sa kanila pagdating niya. Bukod dito, ang mga pinsala ng mga taong ito ay hindi magaan, at kakailanganin nila ng hindi bababa sa 1 taon upang mabawi. Sa isang iglap, nakarating silang dalawa sa harap ng nabasag na pinto. Pagtingin sa loob, nakita nila ang isang magandang likod na nakaharap sa kanila sa silid, na nakalupasay sa lupa upang suriin ang mga sugat ng 2 kasuklam-suklam na brats. Lady Boss. Napabuntong hininga si Lao Bai, nagluwa ng malalaking subo ng dugo habang nagsasalita. Ako. Natatakot akong hindi ako aabot. Maaalala ni Lao Bai ang pag-aalaga na ibinigay mo sa akin nitong mga taon. Gagantihan kita sa susunod kong buhay. Ang Lady Boss ay tumingkayad sa kanyang harapan, ang kanyang itim na buhok ay nakalawit at nakatikip sa kanyang mga mata, kaya hindi nila makita ang kanyang ekspresyon.
Gayunpaman, malinaw na naririnig ni Yang Kai at Lao Bai ang tunog ng kanyang palihim na pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Tumahimik ka. Itinaas ng Lady Boss ang kanyang kamay at kinurot ng kaunting puwersa ang baba ni Lao Bai. Sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ni Lao Bai, direkta niya itong pinaalis. Gayunpaman, dahan-daang ibinaling ng Lady Boss ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumukat sa isang malabong ngiti. Grabe kayong dalawa. Tuyong tumawa si Yang Kai, hindi alam kung ano ang sasabihin. Galit din ang Lady Boss. Nang magmadaling magsumbong si Luo Hai sa kanya, malabo niyang nahulaan ang nangyari at agad na sumugod. Noong una, gusto niyang talakayin kay Yon Zhenhua kung paano lutisin ang bagay na ito, ngunit pagdating niya, natuklasan niya na nakakulong si Yang Kai at Lao Bai dito, at mahina ang kanilang paghinga. Sa galit niya, wala siyang pakialam at diretsyong sumingit. Nang makita niya silang dalawa, napagtanto niyang naloko siya. Mahina ang paghinga ng dalawang brats, at totoo rin ang kanilang mga sugat, ngunit hindi ito kasing seryoso ng inaakala niya. Natural na gagaling sila pagkatapos ng ilang araw ng paggaling. Akala niya talaga na bagbog talaga sila. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, hindi ito seryoso. Pagkatapos magsalita, dahan-daang tumayo ang Lady Boss na nakapikit ang kanyang mga mata, at isang malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na naging dahilan upang bumagsak ang temperatura sa paligid. Hindi maiwasang kiligin ni Yang Kai. Sino ang nanakit sa kanila? Habang nagtatanong siya, dahan-dahan siyang tumalikod at pinalis ang malamig niyang tingin kay Yon Zhenhua at Elder Yu. Dahil nakatitig ng ganito, parehong sina Yon Zhenhua at Elder Yu ay hindi napigilan na makaramdam ng nakakatusok na sensasyon, na para bang may isang napakasamang mangyayari. Pinigilan ni Yon Zhenhua ang pagkabalisa sa kanyang puso at sumimangot. Madam Lan, ganun ba? Kung mayroon kang sasabihin, maaari nating pag-usapan ito. Narinig lamang niya ang baliw na reputasyon ng babaeng ito, ngunit hindi pa niya ito nakita sa personal. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang magandang babaeng ito sa kanyang harapan sa narinig niya. Sino ang nanakit sa kanila? Hindi siya pinansin ng Lady Boss at inulit muli ang tanong. Lalong nanlamig ang lamig ng mga mata niya. Galit na galit si Yon Zhenhua. Kahit papaano, siya ang punong shopkeeper ng Fangyon Blessed Land. Bagamat si Madam Lan may pambihirang background, hindi siya dapat masyadong mayabang, tama. Malamig na bamantong hininga si Elder Yu. Ang dalawang brats na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa ay nang-ahas na gumawa ng gulo sa Fangyon Auction House. Ang hindi pagkitaw ng kanilang buhay ay sa matandang ito na. Ha! Buong lakas niyang isinisigaw ang huling salita, at isang puwersang nakikita ng mata ang bumaril pasulong. Hindi ito napigilan. Sa kanyang larangan ng paningin, ang babae sa puti ay nabalot ng masamang aura, na para bang ipinanganak ang isang walang katulad na halimaw. Nagpadala siya ng hampas ng palad sa kanya. Naglakas loob talaga siyang salakayin siya. Si Elder Yu ay parehong nabigla at galit na galit. Bagamat nasugatan niya noon sina Yang Kai at Bai Qi, at binugbog din ni Madam Lan ang isang grupo ng mga katulong sa tindahan nang dumating siya, hindi iyon malaking bagay. Mga katulong lang iyon, ngunit magkaiba ang dalawang master ng Heaven Opening Realm na naglalaban sa Star City. Paanong ang mga tao ng Great War Heavens ay pumikit dito? Baliw ba ang babaeng ito? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Elder Yu. Marshall Peak, Kabanata 3964. Baliw na babae. Bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, nabasag na ni Madam Lan ng first in ang kanyang divine technique at idiniin ang palad sa dibdib nito. Ang ekspresyon ni Elder Yu ay lubhang nagbago. Alam niyang hindi siya katapat nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm, at siya ay isang 4th grade Heaven Opening Realm. Agad siyang umatras, at kasabay nito, lumitaw sa likuran niya ang anino ng mini-universe world. Ang aura ng World Force ay biglang napuno ng hangin, at ang anino ng mini-universe world ay nawala sa isang iglap. Sumunod ang Lady Boss na parang anino, malamig ang maganda niyang mga mata. Naramdaman na lamang ng Elder Yu na humigpit ang kanyang leeg, at lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tumigil. Sa oras na mag-react siya, nakataas na ang buong katawan niya, may malambot na latigo na nakapulupot sa leeg niya. Si Madam Lan ay nakatayo lamang ng 3 talampakan sa kanyang harapan, ang pinagmulan ng latigo sa kanyang kamay. Makapal ang malamig na hangin sa paligid niya. Paano? Ito naging posible. Nanlaki ang mga mata ni Elder Yu, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Alam niyang hindi siya kalaban ni Madam Lan, at kitang-kita ang pagkakaiba ng antas nila sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Naisip niya na kahit hindi niya matalo si Madam Lan, makakapit siya kahit saglit. Sa oras na iyon, natural na darating ang shopkeeper yon para tumulong.
Hanggat lumaganap ang resulta ng labanan dito, natural na lalabas ang mga tao ng Great War Heavens. Hanggat ang mga tao ng Great War Heavens ay nagpakita, ang laban na ito ay hindi mangyayari, at lahat ay maaaring umupo at makipag-usap ng maayos. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas, ang ilusyon na ito ay nabasag. Isa itong 6th Grade Heaven Opening Realm. Kahit na ang isang High Grade Heaven Opening Realm ay hindi maaaring maging mas malakas, tama. Bagamat si Elder Yu ay isang 4th Grade Heaven Opening Realm, nakita na niya ang High Grade Heaven Opening Realm na kumikilos noon. Malabo niyang naramdaman na ang lakas ni Madam Lan na ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Sa gilid, ang ekspresyon ni Yun Zhenhua ay lubhang nagbago, at siya ay sumigaw. Madam Lan, mangyaring maawa. Hindi naman sa mabagal ang kanyang reaksyon, ngunit ang Lady Boss ay masyadong mabilis. Nahuli niya si Elder Yu sa isang hininga, at wala man lang itong oras para tumulong. Nang makita si Elder Yu na sinakal ng malambot na latigo at sinuspinde sa himpapawid, hindi niya maiwasang mabigla at magalit. Sa kabilang banda, si Yang Kai, na nakahawak sa kanyang putol na kamay, ay natulala din. Ang tatlong bahagi ng kanyang dugo ay kumukulo, at tatlong bahagi ng kanyang panga ay bumaba. Oh my God, hindi ba masyadong mabangis ang Lady Boss? Talagang naglakas loob siyang lumaban sa Star Market na ito, hindi nagbibigay ng anumang mukha sa Fendian Auction House. Paano kung ang mga tao ng Great War Heavens? Pagkatapos ng lahat, ang Star City na ito ay pag-aari ni Dazantian. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang eksenang ito ay lubos na kasya siya. Sayang lang at nahimatay si Lao Bai, kung hindi, tiyak na tatawagan niya ito para panoorin ito ng magkasama. Ilang tadyang ang nabali, biglang tanong ng Lady Boss. Ang lahat ay medyo nalilito, hindi alam kung ano ang kanyang itinatanong. Ilang tadyang ang nabali. Lumingon ang Lady Boss at tumingin kay Yang Kai. Noon lang napagtanto ni Yang Kai na kausap niya ito. Mabilis niyang sinabi, 3 lang. Bahagyang tumango ang Lady Boss. Bigla niyang pinalo ang kanyang palad, na damapo sa dibdib ni Elder Yu. Agad na nagpakawala si Elder Yu ng nakakadugo na hiyaw habang lumilipad siya pabalik, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Maririnig ang mga kaluskos mula sa kanyang dib. Nanliit ang mga mata ni Yun Zhenhua habang nagmamadaling lumapit para alalayan si Old Man Yu. Magkatabi silang dalawa habang nakatitig kay Old Man Yu. Pinitik ng Lady Boss ang kanyang manggas, at ang malambot na latigo sa kanyang kamay ay umatras na parang ahas, na wala nang walang bakas. Sa walang malasakit na ekspresyon, sabi niya, nabali mo ang 3 sa mga tadyang ng lalaki ko, kaya babalihin ko ang 3 mo. Ito ay napakapatas, napakagat ng ngipin si Elder Yu na halos mabali. Ang mga mata ni Yun Zhenhua ay malapit na ring lumabas sa kanilang mga socket. Tumayo si Yang Kai sa likod niya at hindi maiwasang paliitin ang kanyang leeg. Siya ang nakabali ng tadyang ngayon, at si Elder Yu ay nabali lamang ang mga buto sa kanyang kamay. Ito. Ang bagay na ito ay tila nawala sa kamay. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng maayos. Itinaas ng Lady Boss ang kanyang makinis na baba. Ang kanyang balingkinitang katawan ay parang isang mar-ingle na bundok, na humaharang sa harap ni Yang Kai, na para bang kaya niyang harangan ang lahat ng bagyo. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan bilang tugon kay Yun Zhenhua. Ngayon lang, noong sinisiyasat ng Lady Boss ang mga pinsala ni Yang Kai at Old Bai, sinabi ni Yun Zhenhua na makakapag-usap sila ng maayos. Sa kasamaang palad, walang pakialam ang Lady Boss. Una niyang hinuli si Elder Yu, na nagsugat sa kanila, at pagkatapos ay binali ang 3 sa kanyang tadyang. Noon lamang niya sila binigyan ng pagkakataong mag-usap. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Si Elder Yu ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kahihiyan sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, kumukulo ang dugo sa kanyang puso na parang bulkan na malapit ng sumabog. Kung hindi dahil sa pagiging mahina niya, sumugod na siya para maghayganti. Umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya pero hindi niya ito pinansin. Sa kanyang mga mata, tanging ang babaeng nakaputi, at ang kanyang puot ay nakaukit sa kanyang mga buto. Hindi rin umimik si Yun Zhenhua. Hindi niya inaasahan na mas hindi makatwiran ang Madam Lan na ito kaysa sa mga chismis. Bukod dito, hindi niya ito binigyan ng anumang mukha. Napuno ng pait ang bibig niya nang ipasok niya iyon sa bibig niya. Nagpadala na siya ng mensahe sa punong tanggapan upang magtanong tungkol sa pagkasira ng First Inn, at nakumpirma na mayroon ngang eksperto mula sa kanyang angkan na kumilos sa First Inn. Ang pagkasira ng First Inn ay talagang may kaugnayan sa kanyang angkan. Gayunpaman, ang taong iyon ay walang magandang relasyon sa kanya. Bagamat pareho silang mula sa Fangyun Blessed Land, hindi sila nagkita-kita sa isa't isa. Bakit kailangan niyang pagbayaran ang gulo na dulot ng iba?
Pinangasiwaan niya ang Fangyun Auction House, at bilang showkeeper ng lugar na ito, ang taunang kita ay higit pa o mas kaunti ang magiging kapital niya para umakyat sa ranggo. Ang 10 milyong Heaven Opening Pills ay hindi maliit na halaga, at kung wala siyang 10 milyon, kung gayon ay wala siyang trabaho ngayong taon. Sa makatuwid, tahasan niyang tinanggihan sina Yang Kai at Bai Chi, at wala siyang balak na linisin sila. Naisip niya na kahit personal na dumating si Madam Lan ay hindi niya ito papansinin. Kung tutusin, hindi naman siya ang umarte sa first in, at hindi rin naman siya mapipilit ni Madam Lan na bayaran iyon. Mamaya, hahayaan na lang niyang pumunta si Madam Lan sa headquarters para hanapin ang taong kumilos. Sinong mag-aakala na haantong ito sa ganitong kapahamakan? Si Elder Yu ay isang mapagmataas at mayabang na tao. Naisipan na niyang bayaran ang mga danyos at ayusin ng mapayapa, ngunit minamaliit pa rin niya si Madam Lan. Okay lang kung wala kang sasabihin. Yang Kai, sabihin mo sa akin. Hindi man lang lumingon si Madam Lan, malamig ang boses. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang dibdib at inayos ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung paano niya nakilala si Bai Chi sa kalye. Narinig ang reklamo ni Lao Bai, pumunta dito kasama si Lao Bai para makita si Yon Zhenhua, at maging ang tugon ni Yon Zhenhua. Matapos marinig ito ng Lady Boss, malamig siyang ngumuso. Shopkeeper yon, binuksan mo ang pinto para magnegosyo, at binibigyang pansin mo ang integridad. Ano ang kahulugan ng utang na ito? Kinagat ni Yon Zhenhua ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi pa rin umiimik. Gustong-gusto niyang sabihin na wala siyang utang, pero walang kwenta ang pagsasabi nito sa harap ng lokong babaeng ito. Bibigyan lang siya nito ng dahilan para manggulo. Ituloy, sinabi ng Lady Boss, kung ayaw ibalik ng kabilang partido ang pera, bakit ka sumali sa auction na ito at nagbid pa para sa napakaraming bagay? Nahihiyang sinabi ni Yang Kai. Bilang tugon kay Lady Boss, iniisip ng hamak na ito na kung ayaw ibalik ng kabilang partido ang pera, hindi kami makakapag-ulat pabalik. Ang aming mga kamao ay hindi kasing laki sa bilang ng kabilang partido, at hindi namin sila matatalo sa isang laban, kaya maaari rin kaming makakuha ng ilang mga bagay sa auction. Kaya naman. Dahil dito, nakaramdam din si Yang Kai ng kaunting pagkabalisa na ang kanyang pagkakamali ay nagdulot ng gayon, maraming problema. Ang orihinal niyang intensyon ay gamitin ang bagay na ito para gumawa ng dahilan para gumawa ng gulo ang Lady Boss para sa kanila, ngunit sino ang nakakaalam na gagawin ito ng Lady Boss ng malaking bagay? Ito ay talagang hindi inaasahan, at ngayon ay natatakot siya na ang bagay na ito ay hindi magtatapos ng madali. Hindi niya alam kung sisisihin siya ng Lady Boss mamaya. Napakabuti, bihira para sa iyon na makaisip ng ganoong paraan. Lumingon ang Lady Boss at binigyan siya ng isang ngiti. Kung ako iyon, gagawin ko rin. Agad na napatulala si Yang Kai. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yon Zhenhua. Madam Lan, ganito ba ang pagpapasaya mo sa iyong mga nasasakupan? Magpakasawa, random na tao. Malamig na tiningnan siya ng Lady Boss. Nararapat lang at nararapat na magbayad ng utang. Anong indulhensya? At saka, ang mga nasasakupan ng babaeng ito ay hindi mga taong maaaring saktan ng kahit sinong random na tao. Halos lumuwa ang mga mata ni Yang Kai mula sa kanilang mga saksakan, at halos hindi niya maiwasang takpan ang bibig ng Lady Boss. Ngayon lang niya napagtanto na ang bibig ng babaeng ito ay talagang mapot. Ang pagsasabi ng mga salitang ito, hindi ba't ito ay katulad ng pagsampal sa ibang mukha ng mga tao? Oo nga, nang matapos magsalita ang Lady Boss, nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Yu at Yon Zhenhua. Pareho silang 4th grade Heaven Opening Realm, at kahit na hindi sila maituturing na mga nangungunang eksperto sa universo na ito, sila ay medyo sikat mula nang sila ay isinilang sa Fangyun Blessed Land. Kailan pa sila tinawag na random na tao? Ito ay isang malaking kahihiyan. Pilit pa ring pinipigilan ni Yon Zhenhua ang kanyang galit, ngunit si Elder Yu ay nanginginig na sa buong katawan, at ang kanyang mga mata ay duguan. Mukhang hindi na siya makapaghintay na labanan ang Lady Boss hanggang kamatayan. Gusto mong lumaban. Ang babaeng ito ay higit pa sa handang sumama sa iyo. Ano ang silbi ng pambubuli sa mga bata? Pumirma lang ng life and death contract at pumunta sa Azure Arena. Ewan ko lang kung may lakas ka ng loob na gawin yun. Ang Lady Boss ay nagdure ng lason. Nang matapos siyang magsalita, si Elder Yu ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang aura ay hangina ng husto. Halata na malapit na siyang mamatay sa galit. Si Yon Zhenhua ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, kalimutan mo na ito, Madam Lan, ang aking Fangyun Auction House ay umamin ng pagkatalo sa pagkakataong ito. Maaari mong kunin ang dalawang ito. Kung hahayaan niyang gumawa ng eksena rito ang babaeng ito, talagang natatakot siya na hindi makontrol ni Elder Yu ang kanyang sarili at tanggapin ang hamon nito.
Sa oras na iyon, hindi ba niya ipapadala ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan? Ang pagkamatay sa Azure Arena ay magiging isang walang kabuluhang kamatayan, at hindi siya magkakaroon ng dahilan para maghayganti. Likas ko silang kukunin, ngunit nasaan ang perang utang ng iyong Fangyon Auction House sa akin? Malamig na tiningnan ng Lady Boss si Yon Zhenhua. Kinagat ni Yon Zhenhua ang kanyang mga ngipin at inihagis ang isang special na singsing. Alam na niyang hindi niya kayang itago ang 10 milyon, kaya't may naghanda na muna siya. Nagkataon na ito ay madaling gamitin sa oras na ito. Nahuli ito ng Lady Boss nang hindi man lang tumitingin. Naniniwala siya na walang gagawin si Yon Zhenhua sa 10 milyon. Nang makitang tinanggap ng Lady Boss ang pera, sinabi ni Yon Zhenhua. Nabayaran na ang pera, at nasaktan mo sila. Dapat mong iwanan ang mga bagay, tama. Pinag-uusapan niyo ito. Inabot ng Lady Boss at naglabas ng isa pang special na singsing. Gamit ang kanyang kamay, isang malaking tumpok ng mga bagay ang lumitaw sa harap ng lahat. Sila ang mga item mula sa nakaraang auction. Bakit nasa kamay niya sila? Hindi maintindihan ni Yon Zhenhua. Akala niya ay itinago ni Yang Kai ang mga bagay na ito sa isang lugar. Yang Kai, sinaktan ka nila. Bagamat nakakolekta ako ng interes, hindi pa ito ang katapusan. Maaari mong kunin ang lahat ng gusto mo, ituring mo lang ito bilang kabayaran ng shopkeeper yon sa iyo at kay Old Bai. Bagamat ang Lady Boss ay nakikipag-usap kay Yang Kai, ang kanyang pares ng malamig na mga mata ay nakatuon kay Yon Zhenhua. Namula ang mukha ng huli nang marinig ito, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita muli. Ang babaeng ito ay talagang tulad ng sabi ng mga sabi-sabi, isang baliw, isang ganap na hindi makatwirang baliw. Puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung alam niyang mangyayari ito, tinanggap na lang niya ang 10 milyon. Wala sa mga ito ang nangyari.